Kumusta kaibigan? Isa na namang kwento ang ating matutunghayan sa araw na ito. Isang dalagang tawagin na lamang natin sa pangalang Maxine, 20 taong gulang, galing sa isang mahirap lamang na pamilya. Isang dalagang may pangarap na maging maginhawa ang buhay. Maganda at may bubuga ito pagdating sa kagandahan, kaya hindi to may tatanggi na maraming maniligaw sa kanya. Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Kaya naman ay samahan nyo ako. Bagamat high school lamang ang kanyang natapos dahil sa hirap ng buhay, ngunit ganun pa man ay labis pa rin ang kanyang papasalamat sa kanyang mga magulang. Kaya naman ay napagdesisyonan niyang lumuwas ng ibang lugar para doon hanapin ang kanyang kapalaran. Nay, Tay, aalis muna ako. Pangako sa pagbabalik ko ay iaahon ko ang buhay natin. Anak, hindi sana kami papayag sa plano mo, ngunit wala naman kaming magagawa kung yan ang gusto mo. Basta lagi ka mag-iingat doon ha. Upo Nay, Tay, asahan niyo po iyon. Lumuwas na nga itong si Maxine sa syudad para maghanap ng trabaho. Hindi alintana ang init at gutom. Sa kanyang paglalakad ay nakarating siya sa palengke. Labis ang kanyang pagkagutom dahil ilang oras na siyang naghanap ng trabahong kahit ano basta marangal ito. At sa hindi inaasahan ay bigla itong nahilo at nawala ng malay sa gitna ng maraming tao. Mabuti na lamang at may isang matandang babae ang tumulong sa kanya. Samantalang sa mansyon naman ng mga Gonzales ay naiwang natutulog ang binatang si Warren, ang anak ng asyendero. Nag-isang anak lamang ito kaya lahat ng bagay ay kanyang nakukuha. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng kanilang kumpanya. Guwapo, mabait. Lahat ng hinahanap ng isang babae ay halos nasa kanya na. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nagbago ang pakikitungo sa mga empleyado. Nang minsan kasing nakipaghiwalay sa kanya ang kasintahang si Aloha, isang dalagang labis na minahal niya. Kaya paglabas niya galing sa kumpanya ay nagtungo ito sa isang bar para uminom at maibsan ang sakit ng kanyang nararamdaman. Sakay ng kanyang kotse na pinagmamaneho ng driver ni si Mang Armando. Bakit nakipaghiwalay sa akin si Aloha? Hindi niya ba alam na kahit anong gusto niya ay kaya kong ibigay? Kaya naman labis ang pag-inom nito hanggang sa tuluyan itong malasing. Mabuti na lamang at naroon palagi ang driver na si Armando. Senyorito, lasing na po kayo. Tara na ho, ihatid na po kayo. Mang Armando, samahan niyo muna ako dito. Senyorito, delikado po. Ako po ang nagmamaniho. Sige, umupo ka lang sa tabi ko at mag-usap tayo. Alam mo, sabihin mo nga sa akin Mang Armando, bakit ako iniwan ni Aloha? Bakit? Senyorito, alam ko naman pong mabait ka at may pagpapahalaga sa mga mahal mo sa buhay. Ganun ba? Pero ano itong ginagawa sa akin Aloha? Senyorito, alam mo, hindi naman sa nangialam ako pero hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit ka hiniwalayan. Pero isa lamang ang masasabi ko sa inyo, pagsisihan niya ang ginawang ito. Sige na, tara na Mang Armando, umuwi na tayo. Siya nga pala ha, pakisabi naman ni Manang Vivian na gisingin ako ng mga 9 ng umaga dahil may meeting ako ng 10:00. Maliwanag ba? Opo, senyorito. Masahan niyo po. Okay, good. Kaya naman, umalis na ang mag-amo sakay ng isang magarang sasakyan. Pagdating sa mansyon ay dumiretso na ito sa kanyang kwarto. Hindi na nga nito nagawang kumain dahil sa kalasingan at natulog na ito. Iha, ayos ka lang ba? Maya-maya lamang ay nagising nitong si Maxine at nasa harapan ng matanda. Ano po nangyari sa akin? Iha, bigla kang nahilo. Mabuti na lamang at nasa tapat mo na ako noon. Isang beses sa isang linggo na mamalengke itong si Manang Vivian kasama ng driver na si Mang Armando. Salamat po ma'am sa tulong nyo. Naku Iha, tawagin mo naman akong Manang Vivian. Salamat po Manang Vivian. Ikaw Iha, ano nga pala ang pangalan mo? Ako nga pala po si Maxine. Naghanap po kasi ako ng trabaho kahit na ano basta marangal. Ngunit dahil sa sobrang excited ko ay nakalimutan ko kumain. Kaya heto, nahimatay ako. Iha, sa ganda mong iyan, pwede kang pumasok sa mall. Upo naman sana Manang Vivian pero hindi ko kasi alam kung saan ako kukuha ng panggasto sa araw-araw. Kaya kahit mababang trabaho ay papasukan ko na muna. Iha, baka naman gusto mong pumasok bilang pansamantalang personal na alalay ng aming senyorito Warren. Total maganda ka naman at may bubuga ka pa. Mabait naman siya. Talaga ho Manang Vivian, maraming salamat po. Isang malaking utang na loob ito sa'yo. Sumama na itong si Maxine sa mansyon ng mga Gonzales. Inisip ng dalaga na ito na ang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Pagdating nila sa mansyon ay dumiretso na ito sa kanyang maliit at pribadong kwarto. Iha, magpahinga ka muna
pagkatapos mong kumain para naman ay makabawi ka sa lakas mo at maya-maya lamang ay ipapakilala kita kay Senyorito Warren. Samantalang, malapit na mag-alas 9 ng umaga at ginising na nito ang Senyorito dahil ito ang bilin sa kanya ni Mang Armando. Si Mang Armando ang asawa nitong si Manang Vivian. Bagamat wala silang anak ay itinuring lamang nilang anak-anakan ang kanilang Senyorito Warren. Simula noong sumakabilang buhay ang mga magulang nito dahil sa isang plane crash. Masakit ito para kay Warren, mabuti na lamang at nariyan ang mga asawa na handang umalalay sa kanya. Kumatok na itong si Manang Vivian. Iho, gumising ka na, mag-alas 9 na, nakanda na pagkain para sa'yo. Nagising itong si Warren sa pagkatulog. Naramdaman niyang sumasakit ang kanyang ulo at kumakalam ang kanyang sikmura dahil hindi ito kumain kagabi. Sige Manang Vivian, susunod na ako pagkatapos kong maligo. Matapos maligo at magbihis ay nagtungo na ito sa mesa para kumain. Tuwing umaga ay laging nakasanayan niyang ulam ay bulalo dahil sa hangover niya. Manang, the best talaga ang bulalo mo, kaya pala talagang hindi ka pinakawalan ni Dad at Ma'am. Matapos kumain ay umalis na ito kasama si Mang Armando. Iho, sandali lang. May sabihin ako sa iyo. Manang, mamaya na lang pag-uwi ko. Gusto sana niyang sabihin ang totoo tungkol kay Maxine, ngunit nagmamadali na ito. Pagdating sa office ay agad bumati ang kanyang mga empleyado. Ito kasi ang pinapatupad niya sa kumpanya at higit sa lahat ay bawal ma-late dahil siguradong uuwi ka na wala sa oras. Good morning everyone. I just want to tell you na may meeting ako mamayang around 10 at kailangan ko ng isang sekretary. Anybody here? Halos hindi nagtatagal ang mga nakukuha niyang sekretary dahil sa kanyang attitude na pabago-bago. Kaya naman ay ilang araw lamang itong tumatagal. Nang matapos ang meeting niya ng mga investors ng kumpanya ay bumaba muna ito at nagtungo sa isang malapit na coffee shop para mag-relax. Sa kabilang mesa, napansin itong si Warren na di kalayuan ang isang pamilyar na lalaki pero hindi niya matandaan kung saan sila nito unang nakita. Makalipas lamang ng ilang minuto, napansin niya ang isang babae na papasok sa pinto ng coffee shop. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Aloha, ang babaeng nang iwan sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya narito. Isa lamang nasa isip niya, marahil ay makipagbalikan ito sa kanya. Pagpasok ng dalaga ay dumaan lamang ito sa kanyang gilid, pero halatang nakita siya nito. Nakaupo at tumiretso lamang sa kabilang dulo. Lumapit na ito sa lalaking pamilyar sa kanya na nakaupo sa dulo. Honey, pasensya ka na at naghintay ka. Sad naman itong si Aloha sa lalaking nakaupo sa dulo. Tumayo na ito at palabas na sila ng coffee shop. Mr. Warren, what a coincidence na muli tayong nagkita. How are you? I am fine, Aloha. I think it's been a month na hindi tayo nagkita, Mr. Warren, right? Well, anyway, meet my new boyfriend, Mr. Sean. At parang nagkita na yata kayo noon, di ba? Sa isang conference. Naalaala ni Warren ang lalaking ito. Siya ang ipinakilala noon ni Aloha para bumili ng share sa kumpanya. Ngunit tumanggi ito. It's nice to see you again, Mr. Sean. At girlfriend mo na pala si Miss Aloha. Well, congrats both of you. Lumabas na ang dalawa habang naiwan naman si Warren sa kanyang kinaupuan. Tila walang naging emosyon sa kanyang mukha. Subalit sa loob-loob niya ay parang pasa niya ang mundo dahil hindi pa ito nakamove on sa babaeng minamahal niya. Bumalik na ito sa office para tapusin ang mga kailangang gawin niya. Medyo mahirap ito para sa kanya dahil wala siyang sekretary na palaging nagpapaalala sa kanya. Kaya naman ay kinakailangan niyang mag-hire muli ng sekretary sa office niya. Lumipas ng ilang mga oras ay natapos na naman ang isang araw. Samantalang sa mansyon ay nagising na itong si Maxine at nakabawi ng lakas mula sa kanyang pagkahimatay nitong umaga. Kasalukuyan siyang tumutulong kay Manang Vivian sa kusina para sa hapunan. Iha, Maxine, pagdating ni Warren mamaya ay ipapakilala kita. Mabait naman talaga ang batang iyon, pero ewan ko ba, minsan pabago-bago ang mode niya. Pero siguro dahil sa stress yun sa kumpanya. Maya-maya lamang ay bumusina na ang sasakyan at minabuksan na ito ng gwardya. Iho, kumusta naman ang trabaho mo? Ayos lang naman Manang Vivian, kaya lang minsan nahirapan po ako. Papaano kasi ay wala akong kasamang sekretary. Ganun ba? O siya nga pala, kumain ka muna. Mamaya ay may sasabihin ako sa'yo. Matapos kumain itong si Warren ay ipinagtapat na ng matanda na may bagong makakasama sila sa mansyon at maaring gawin niya itong personal na alalay. Mula sa kusina lumabas itong si Maxine at nakasuot ng isang simpleng kasuotan. Pero kahit ganun ay nangibabaw pa rin ang kanyang kagandahan. Iho, siya nga pala si Maxine, ang bagong makasama natin dito. Labis naman ang gulat ng binata sa kanyang nakita.
isang simpleng dalaga pero sa tingin niya ay kakaiba ito. Manang Vivian, nagpapasok kayo dito ng taong hindi natin lubusang nakikilala? Paano kung masamang tao iyan? Remember, ikaw lang palagi dito sa bahay. Wala namang problema sa akin. Ang iniisip ko lamang yung maging ligtas kayo ni Manong Armando. Kayo lang ang katuwang ko sa buhay. Iho, maraming salamat sa pag-alala mo sa amin. Kaya nga ako kumuha ng mga kasama sa bahay dahil matanda na ako. Isa pa, mabait naman siya. Pwede mo siya maging alalay sa opisina kung gusto mo. Pero kung hindi naman sa bahay na lamang siya. Ikaw ang bahala man ng Vivian. Basta ang nais ko lamang ay maging ligtas kayo ni Manong Armando. Sige, aakyat na ako sa kwarto. Labis naman ang pagagulat ni Maxine sa ugali ng binata. Manang Vivian, ganun ba talaga ang ugali ng lalaking iyon? Iha, pagpasensya mo na si Warren. Ganun talaga siya sa mga baguhan. Pero ang totoo naman talaga ay mabait siya kapag nagkasundo kayo. Nang matapos din nilang kumain ng hapunan ay nagligpit na ang mga ito at natulog. Samantalang sa kalagitnaan ng kanyang pagkatulog ni Warren ay isang babae ang kanyang napapanaginipan. Pero mukhang hindi niya ito naaninag ng husto. Maagang nagising itong si Warren para bumaba sa kusina para magtimpla ng kape. Samantalang nasa kusina naman itong si Manang Vivian at nagluluto ng agahan kasama si Maxine. Good morning Manang Vivian. Habang nakatingin ito kay Maxine. Good morning Iho. Mabuti naman at gising ka na. So, ikaw pala si Maxine hindi ba? Opo, senyorito. Well, sa totoo lamang ay kailangan ko ng sekretary sa opisina ko. Pansamantala ay ikaw muna ang ilagay ko roon. Pero ito ang tatandaan mo Maxine. Pagdating sa trabaho ay hindi ko gusto na ako ang pinaghihintay. Mamaya ay sasamahan ka ni Manang Vivian para bumili ng isusuot mo at bagay sa'yo bago tayo dumiretso sa opisina. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay nasa mall na mga ito. Pumili ng ilang mga nababagay na damit itong si Maxine para sa trabaho. Naku Iha, ang ganda mo naman sa suot mong iyan. Alam mo, daig mo pa yung naging girlfriend ni Senyorito Warren. Ano ang ibig mong sabihin Manang Vivian na may nobya na po siya? Oo Iha, ngunit sa ngayon ay naghiwalay rin sila dahil magkaiba kasi ang kanilang prinsipyo. Marahil isa iyon sa dahilan kung bakit nagbago ang pagkitungo niya sa mga babae. Muli na silang umuwi sa mansyon habang naghintay roon si Warren sa sala sa kanilang pagdating. Hindi makapiniwala itong si Warren sa kanyang nakita dahil ang dalagang ito ay sobrang ganda sa suot niya. Naalaala niya ang panaginip kagabi, ang tungkol sa isang babae pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin noon. Sumakay na sila sa kotse patungong trabaho. Nailang naman itong si Maxine sa kanyang suot. Ang simulaing ito ay para sa mga magulang ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Saad naman niya sa kanyang isip. Dumating na sila sa kumpanya. Ang lahat ng mga empleyado ay panaybati sa boss nila. Pero hindi nila inakala na may kasama itong magandang babae. Good morning everyone. Naku, may panibagong sekretary si boss. Paniguradong hindi yan magtatagal. Bulong-bulungan ng iba na empleyado. Naunang pumasok si Warren sa opisina. Kasunod naman itong si Maxine. Miss Maxine, sana makayanan mo ang ugali ni sir. Pumasok na rin siya sa loob. Nagulat siya sa kanyang nakita dahil sobrang lawak ng lugar na ito. Maxine, dito sa kabilang mesa maupo. Kailangan mo matutunan ang mga gawain dito sa loob. Maliwanag ba? Yes sir. Itinuro ni Warren ang lahat ng gagawin sa opisina mula sa mga meeting schedule niya. Bagamat sa simula ay nahirapan itong si Maxine ngunit kalaunan ay nagawa niya rin ito. Naging abala si Maxine sa pag-aayos ng mga papeles sa opisina kaya ay hindi niya namalayan ng oras. Maxine, yes sir. Anong oras na ba? Sir, 1:45 na po. Ano? Hindi mo tinik ang oras? Alam mo, mahalaga ang bawat oras sa akin. Tingnan mo, hindi pa ako nakakain. Alam mo, bilang isang sekretary ko, lagi mong ipaalam sa akin. Maski ang oras ng pagkain ko dahil marami akong pinagkabalahan. Hindi lang iyon, sa lahat ng meeting schedule ko ay lagi mong i-update ako. Pasensya ka na Sir Warren, nakalimutan ko dahil sa ginagawa kong papeles. Maxine, hindi rason iyon. Kaya nga kita kinuha bilang sekretary dahil para may magpapaalala sa akin. Sige, pagbibigyan kita pero dapat sa susunod ay hindi na dapat mangyari ito. Maliwanag ba? Tara na, samahan mo ko. Saan po sir? Kakain tayo. Gusto mo bang maghapon na walang laman ng sikmura mo? Hindi inaasahan ni Maxine ang ugali ng kanyang boss. Higit pa ito sa kanyang inaakala. Paglabas nila ng opisina, halos lahat ng empleyadong babae ay nakatingin kay Maxine. Kumusta kaya ang araw ni Miss Maxine? Sana ay hindi sakit ng ulo mula kay boss. Sumakay na sila ng elevator. Pababa patungo sa isang restaurant na malapit lamang sa kumpanya. Miss Maxine, anong schedule ko mamaya? Sir, mga 3 PM po ay may meeting po kayo with Dunghan Corporation.
Pagbaba nila ng elevator, marami mga nakatingin sa kanila. Aba, may bagong sekretary si Mr. Warren at wow, ang ganda. Alam mo pare, kahit maganda siya, abangan lang natin kung magtatagal siya sa ugali ni boss. Dumiretso na ang mag-boss sa restaurant. Maxine, umorder ka na ng gusto mo. Habang sila ay patuloy lamang sa pagkain ay biglang nagsalita itong si Mr. Warren. Miss Maxine, pasensya pala kanina sa ugali ko. Marahil sa stress ito sa kumpanya. Okay lang po sir, ako naman po ang nagkamali. Anyway, Maxine, I have a personal question for you. May boyfriend ka na ba? Sir, sa totoo lang po ay maraming naliligaw sa akin sa lugar namin pero wala pa po sa isip ko ang mga bagay na iyan kasi gusto kong unahin ang mga magulang ko. Good! Alam mo kasi, hindi naman sa pinagbabawalan ko ang mga empleyado, lalo na ang mga sekretary ko sa kumpanya. Basta ang mahalaga ay hindi maapektuhan ang trabaho nila. Nang matapos na silang kumain, ay muli na silang nagtungo sa opisina. Sa pagsakay nila ng elevator ay hindi nila inaasahan na makasabay si Aloha. Oh, Mr. Warren, nice to see you again. Aloha, anong ginagawa mo rito? Relax honey, hindi ka ba masaya na dinalaw ka ng ex mo? Aba, may bago ka pa ng sekretary. Well, miss, kumusta naman ang boss mo? Mabuti bang pakitungo sa'yo? Ayos lang po ma'am. Good to hear that. Anyway honey, narito pa rin ako at nagbabaka sakali na payagan mo kaming bilhin ang 10% share ng iyong kumpanya. Alam naman natin hindi ba na palugi na ito? Aloha, kung wala ka ng ibang sasabihin, pwede bang umalis ka na? Honey, relax. Basta tawagan mo ako ha, okay? Sir Warren, ayos lang po ba kayo? I'm okay Maxine, don't worry about me. Tara na sa office. Ilang oras lamang ang nakalipas ay nakipag-meeting na ito sa mga investors. Good afternoon everyone. Meet menu, Secretary Maxine. Mr. Warren, mabuti naman at may sekretary ka na. So ang ibig sabihin ba niyan ay mas gagampanan mo na ang trabaho? Alam naman natin hindi ba na parang nalulugi ng kumpanya? Hindi ba kami nagkamali sa pagbitiw ng pera namin sa kumpanyang ito? Mr. Shin, huwag kayong mag-alala dahil tiyak na sa sunod nating meeting, maganda na ibabalita ko sa inyo. Natapos na ang kanilang meeting at umalis na rin ang mga ito. Ay naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ikaw Maxine, ano sa palagay mo? Kailangan ko na bang ipagbili ang 10% na share kay Mr. Sean at Aloha? Sir Warren, para sa akin, kailangan lang natin ng isang magandang market strategy para tumaas ang sales sa stock market. Well, that's good advice Miss Maxine. Thank you. Hapon na noon kaya naman oras na ng uwian. Magkasabay silang dalawa sa kotseng pinagmamaneho ni Mang Armando. Napatitig itong si Warren kay Maxine dahil iba ang kanyang nararamdaman sa dalaga. Sir, anong meron? May dumi po ba sa mukha ko? Wala naman Maxine, never mind. Napansin itong si Warren sa kanyang sarili na sa tuwing nagagalit siya kay Maxine ay mabilis ding humupa ang galit niya rito. Nakarating na sila sa mansyon habang hinihintay sila ni Manang Vivian para sa hapunan. Nakasanayan nila kasi noon na laging huling kumain matapos si Warren bilang respeto sa kanilang amo. Ngunit, nang hapon ding iyon ay nagulat ang lahat sa kanyang binitawang salita. Manang Vivian, Manong Armando, Maxine, maaari bang saluhan niyo ako? Pero iho, nakaya sa'yo. Saad naman ang matandang si Manang Vivian. Manang, lagi ko kasing nakasanayan na ako palagi ang nauna sa pagkain. Gusto kong sabay-sabay tayong kumain dahil pamilya na tayo, hindi ba? Matagal nyo na akong pinagsilbihan ni Manong Armando, kaya tara, kain na tayo. Naalaala kasi nitong si Warren ang nangyari nitong tanghali na sabay silang kumain ni Maxine at naramdaman niyang masarap lang kumain kapag may kasalo sa pagkainan. Matapos ng hapunan, habang nakahiga itong si Maxine sa kanyang kama ay pumasok sa kanyang isipan ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Kumusta kaya sila roon? Kaya naman naisip niyang sa sunod na linggo ay magda-day off siya kahit isang araw lamang para muling makita ang kanyang mga magulang. Isang regalo ang kanyang naisip para ibigay sa mga ito. Kahit malayo sa isa't isa ay nagkakamustahan pa rin sila. Pero sana ay payagan siya ng kanyang boss. Samantalang habang nakahiga itong si Warren sa kanyang kama ay lagi niyang naalala ang panaginip na iyon. Sino ba ang babaeng iyon sa aking panaginip? Iyan palagi ang tumatatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, panibagong araw na naman sa mansyon. Good morning everyone. Masayang bati ni Warren sa lahat. Iho, tila maganda yata ang mood mo ngayon. Manang, kailangan nating maging positibo sa buhay. Aba iho, naalala ko noong mga panahon na kayo pa ni Aloha, ang saya mo noon, di ba?
Huwag mong sabihin na kayo na ulit o baka naman may bago kang natitipuhan. Manang, masama bang maging masaya ang araw ko ngayon? Hindi naman, iho. Bago lamang ako sa'yo. Sige, Manang. Lalabas muna ako para mag-jogging. Tawagin mo na lamang ako, ha? Siya nga pala. Nasaan na pala si Maxine? Nasa kanyang kwarto pa, iho. Maya-maya ilalabas na rin iyon. Nagising itong si Maxine at agad bumangon. Ngunit medyo sumasakit ang kanyang mga kamay dahil sa ginawang paperworks kahapon. Napansin niya mula sa bintana ang isang lalaki na nagja-jogging sa labas. Guwapo, matipuno ang katawan. Walang iba kundi si Warren. Napatitig siya rito at may kabog sa kanyang dibdib. Maxine, ano ba to? Tumigil ka, Maxine, ha? Hindi ka pwedeng magkagusto sa lalaking iyan dahil magkaiba kayo. Asaad naman niya sa kanyang isip. Lumabas na ito ng kwarto para tulungan si Manang Vivian sa pagluluto. Manang, good morning. Iha, good morning din sa'yo. Alam nyo, napansin ko si senyorito na sa unang pagkakataon ay nag-jogging sa labas. Iha, ganyan siya kapag maganda ang mood. Manang, papayag kaya si Sir Warren na dadalawin ko muna ang aking mga magulang sa sunod na linggo. Total day off ko naman. Iha, basta magpaalam ka lang sa kanya at kailangan mong bumalik. Hindi kagaya sa mga nakaraaning empleyado na hindi na bumalik sa kumpanya. Opo, Manang, babalik po ako dahil marahil dito na magsimula ang aking pangarap. Uuwi lang ako saglit sa amin para makita ko sila at maibigay ko ang cellphone para kahit paano ay magkausap kami kahit malayo. Sa umaga ding iyon, sa ikalawang pagkakataon ay muli silang nagkasabay kumain sa pagkainan na parang isang masaya at buong pamilya. Iho, kailan ba namin makikilala at makikita ang inspirasyon mo sa buhay? Medyo maedad ka na. Alam kong magustuhan din ng mga magulang mo na magkaroon ka ng sariling pamilya. Manang, wala pa akong nakikitang babae na napusuan ko. Siguro pagdating ng araw. Pero sa ngayon ay kailangan ko munang harapin at solusyonan ang problema ng kumpanya. Hindi ba, Maxine? Yes, sir. Kinabahan ng dalaga dahil sa kakaibang binitawang salita ng boss niya. Habang nakasakay sila ng kotse patungong trabaho, napansin itong si Warren na tahimik lamang ang sekretary niya. Miss Maxine, mukhang napansin kong tahimik yata ngayon. May problema ba? Wala naman, sir. Okay. Siya nga pala, anong schedule ko mamaya? Sir, mamayang 2 PM po ay invited po kayo with Dunghan Corporation sa kanilang big event kasama ng iba't ibang kumpanya. Okay, thanks, sir. May sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yun, Maxine? Tungkol saan? Sa sunod po sanang linggo ay dadalawin ko ang mga magulang ko. Kahit isang araw lamang, sana ay pumayag po kayo. Maxine, pwede naman pero wag ngayon. Kailangan ko ang tulong mo bilang isang sekretary. Alam mo, tumawag sa akin ang Dunghan Corporation at kaya tayo invited dahil maring isa tayo sa mapili at mabigyan ng pagkakataon sa isang malaking project na ito. At kailangan ko ng tulong mo pero huwag kang mag-alala dahil once na isa tayo sa mapili sa project na ito ay pwede ka munang bakasyon sa inyo. Makalipas ng ilang oras, nagtungo na sila sa Dunghan Corporation. Isang big event ang magaganap kaya halos naroroon ang ilang bigating kumpanya at mga personalidad. Kasalukuyan nakasuot itong si Warren ng isang maitim na tuxedo, habang si Maxine naman ay parang isang prinsesa sa suot niya. May ilang mga sikat na personalidad at nakatitig sa dalaga dahil sa kakaibang ganda niya. Hindi naman maiwasan na pati si boss niya ay mapatitig sa kanya. Oh, Mr. Warren, thank you for coming. Come on, let's join us and host this pretty lady with you. Anyway, this is my secretary, Miss Maxine. Oh, I thought that she is your fiancé. It's nice to hear that. But Mr. Warren and Miss Maxine, please have a seat. Gusto kasi nilang makipagkilala sa dalaga na ngayon ay parang isang prinsesa. Sa di kalayuan, napansin ni Warren na dumalo rin pala sa event si Mr. Sean at Aluha. Pero wala na siyang naramdaman para dito dahil tila may bagong nagpapatibok ng kanyang puso. Walang iba kundi ang dalagang nasa harapan niya ngayon. Pero naalaala niya ang huling sinabi ng dalaga. Maraming naniligaw sa akin sa lugar namin, ngunit hindi pa ako handa sa mga bagay na ito dahil prioridad ko muna ang aking mga magulang. Maya-maya lamang ay napansin ni Warren na palapit sa ng kinaupuan si Aluha. Honey, nice to see you again. Ang Secretary Maxine, you look pretty today. Binilhan ka ba ng magandang kasuotan ng boss mo? Mag-iingat ka, may kapalit iyan. Aluha, tumigil ka. Ano bang pinagsasabi mo riyan? Pwede bang bumalik ka na kay Mr. Sean? Honey, huwag mo naman ako ipagtulakan. Dahil ba,
may maganda kang kasamang sekretary ngayon? Take note, sekretary mo lamang siya at ako ang dati mong nobya. Aloha, pwede ba? Umalis ka na? Habang tahimik naman itong si Maxine sa kanyang kinaupuan. Pagpasensya mo na siya, Maxine, ha? Ganoon talaga yun. Dati kapag may nakatabi akong isang babae ay nagagalit siya sa akin. Ayos lang yun, Sir Warren. Hindi naman ako apektado sa mga sinabi niya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang event. Ladies and gentlemen, welcome to Donghan Corporation event. Please give a big round of applause for Mr. Lee. Maraming salamat sa inyong pagdalo for this event at alam kong ilan sa inyo ang naghihintay kung kanino mapunta ang 10% share para sa inyong kumpanya. I believe in his ability and capability, so I will give to Mr. Warren Gonzalez ang aking 10% company share. Congrats, Mr. Warren. Labis ang sayang naramdaman nitong si Warren dahil isa ito sa kailangan niya para muling bumangon ng kumpanya. Thank you so much, Mr. Lee. Halos hindi mapakali itong si Warren sa loob ng kotse. Gusto niyang sumigaw, tumalon sa saya. Nang makarating na sila sa mansyon, pagbaba pa lamang ng kotse, Maxine, teka lang. Lumapit ito sa dalaga at niyakap ito. Sir, ano po ibig sabihin nito? Maxine, salamat sa suporta mo. Sir, natural lang po iyon dahil kasama pa yun sa trabaho ko. Labis ang gulat niya sa pagyakap ni Warren. Tila ramdam niya ang pagtibok ng puso na hindi niya maipaliwanag. Dahil sa sila ang napiling kumpanya, isang maliit na salo-salo ang kanilang hinanda sa mansyon. Sir, muli po congrats po sa magandang resulta. Maxine, maraming salamat. Pasensya ka na ha kanina at napayakap ako sa'yo. Okay lang sir. Ganon din po ako. Ang sarap mo palang yumakap. Saad naman niya sa isip. Oo nga pala Maxine, hindi ba ang sabi ko sa'yo nung nakaraan na kapag nagugay tayo ay pagbibigyan kita sa hiling mo na makapagbakasyon sa inyo? Kaya bukas, mari ka nang umuwi sa inyo. Pero isang linggo lamang ha, maliwanag ba? Sir Warren, maraming salamat po. Yes, sa wakas. Makikita ko na sila mama at papa. Maxine, hindi ba may cellphone ka naman? Opo sir. Sige, tatawagan lamang kita. Nang gabi ding iyon, nagkataon din namang hindi sila makatulog dahil sa tagumpay nila o sa isang hindi inaasahang pagyakap ni Warren. Kinabukasan maagang nagising itong si Maxine. Bagamat hindi maayos ang kanyang tulog, ngunit sabik itong makauwi sa kanilang lugar. Nagdala lamang ito ng ilang piraso mga damit dahil isang linggo lamang doon. Hindi na ito nagpaalam pa kay Warren. Manang Vivian, pakisabi na lang po kay Sir Warren na alis na ako. Nakasakay na ito ng sasakyan, ngunit hindi pa rin mabaglit sa kanyang isipan ang nangyari kagabi na hindi niya may paliwanag. Pagising ni Warren, bumangon na ito, isang saya sa kanyang muka. Good morning Manang Vivian. Good morning Iho. Manang, nasaan ka pala si Maxine? Iho, umalis na. Hindi ka na niya ginising pa dahil nakatulog ka pa. Excited siya makauwi sa bahay nila. Biglang nagbago ang itsura ni Warren. Sige Manang, kumain na tayo. Ngunit nahalata ni Manang Vivian na halos hindi maipinta ang mukha nito. Samantalang, nakarating na itong si Maxine sa kanilang lugar. Nay, Tay, andito na ako. Hindi sila makapaniwala sa pagdating ng kanilang anak. Anak, ilang buwan ka naming hinintay. Wala tayong komunikasyon. Hindi naman namin alam kung ano nang nangyari sa'yo. Hindi ka namin matawagan dahil wala naman kaming cellphone para tawagan ka. Nay, Tay, pasensya na po kayo kung pinag-alala ko kayo. Pero anak, kumusta naman ang naging trabaho mo roon? Nay, Tay, mabuti naman po. Sa isang mansyon po ako nakatira at mabait po ang aking naging amo. Ginawa po akong sekretary. Mahirap nung una pero mabuti na lamang po at nanggamay ko ito. Siya nga pala Tay, Nay, maibibigay po ako sa inyo isang cellphone para kahit papaano ay matawagan ko kayo. Naku anak, maraming salamat, pagpalain ka. Samantalang sa mansyon, bagamat naging maayos naman ang kumpanya ngunit hindi pa rin maitatanggi ang lungkot sa mukha ng binata. Ay nako, bakit ganito? Ayos na ang lahat pero bakit parang may kulang? Maya-maya pa ay naisipan nitong tawagan si Maxine. Hello? Sino to? Maxine, kumusta ka? Si Warren to. Nako, senyorito. Pasensya na po kayo. May problema po ba sa kumpanya? Wala naman. Kumusta ka dyan, Maxine? Ito po. Maayos naman. Masaya ang aking mga magulang dahil muli kaming nagkita. Good. Pero ako, hindi masaya. Saad niya sa kanyang isip. Maxine, sa mga susunod na araw ay bumalik ka na dito, maliwanag ba? Opo, senyorito. Gumaan ang pakiramdam ni Warren noong narinig niya ang boses ng dalaga. Sa kabilang dako naman,
Nagkaroon ng awayan sa pagitan nila Sean at Aloha. Sean, ano bang ginagawa mo? Akala ko ba ay mahal mo ako? Bakit may kasama kang ibang babae? Aloha, alam mo, sawa na ako sa'yo. Sawa na ako sa ugali mo. Sa halip na makatulong ka sa kumpanya ay puro na lamang abala ka sa sarili mo. Sean, ano ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Yung ginawa mo? Na palaging sunod ng sunod kay Warren? Bakit? Hindi ba yan ang gusto mo na bilhin natin ang share niya? Aloha, wala na. Nakita mo naman hindi ba? Mas nadagdagan pa tuloy ang share niya. Hindi ba? Ano bang gusto mong gawin ko? Wala na, Aloha. Wala na. Ang mabuti pa ay maghiwalay na lamang tayo. From now on, huwag mo na akong puntahan dito. Maliwanag ba? Pero Sean, please Aloha, get out. Wala nang nagawa pa itong si Aloha kundi tuluyan ng lumabas sa opisina. Hindi niya alam ang kanyang gagawin sa oras na iyon. May kaya naman ang mga magulang niya at sa ibang bansa ito ngayon nakatira. Ngunit kahit anong pilit na mga ito na sumunod sa kanila pero mas pinili niyang manatili dito. Samantalang paglabas naman itong si Warren mula sa kumpanya ay saglit itong nagtungo sa bar para naman kahit papaano ay makapag-relax ito kasama si Mang Armando. Labis ang kanyang gulat nang makita niya si Aloha na tila lasing na ito. Aloha, bakit ka nalalasing? Nasaan nga palang nobyo mong si Sean? Honey, mabuti naman at narito ka. Tara, samahan mo ako. Ang mabuti pa ay umuwi ka na Aloha. Warren, ganun ba talaga ang mga lalaki? Kapag nagsisawa na sa isang babae ay itatapon na lamang? Aloha, pareho lamang tayo ng sitwasyon noon. Hindi ba? Iniwan mo ako? Sorry Warren kung nasaktan man kita noon. Marahil naging mali ang aking desisyon. Maya-maya lamang ay bigla ito nakatulog sa sobrang kalasingan. Wala na nagawa si Warren kundi isama na lamang ito sa mansyon. Pagdating sa mansyon ay binisan ito sa tulong ni Manang Vivian. Pinatulog niya ito sa guest room. Iho, bakit mo naman siya dinala sa mansyon? Manang Vivian, hindi ko naman siya maaaring iwan sa bar. Tahimik na nakatulog ang lahat ngunit biglang nagising itong si Aloha. Kahit lasing siya ay alam niyang nasa mansyon siya ng Gonzales. Kaya naman isang hakbang ang kanyang ginawa. Bumangon na ito at nagtungo sa kwarto ni Warren. Nakasara ang pinto ngunit hindi naman ito nakalak kaya naman ay may pagkataon siyang pumasok sa loob. Pinagmasdan niya ang natutulog na binata. Ang gwapo mo pa rin talaga Warren. Walang nagbago sa'yo. Sad naman niya sa isip. Maya-maya lamang ay narinig niyang nagsalita itong si Warren habang nakatulog. Maxine, I love you. Laking gulat ng dalaga sa narinig niya mula sa binata. Hindi ito maaari. Hindi ako papayag na isang hamak lamang na sekretary lamang ang aagaw sa akin kay Warren. Kaya isang paraan ang kanyang ginawa. Humiga ito katabi ni Warren at tinanggal niya ang kanyang saplot. Walang kamalay-malay ang binata sa plano ni Aloha. Nang gabi ding iyon, hindi nasahang magkayakap ang dalawa. Naisip ni Warren na ito si Maxine. Yakap niya sa kanyang panaginip. Sumapit ang umaga. Laking gulat ni Warren na may katabi siyang babae. Aloha, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sa guest room kita pinatulog? Honey, anong guest room ang sinasabi mo? Hindi ba dito mo ako pinatulog sa tabi mo? Warren, dahil ba may nangyari sa atin kagabi at itatanggi mo na iyon? Anong pinasabi mo Aloha? Warren, may nangyari sa atin at kagusto natin lahat iyon. Ano? Please, pwede ba? Tumayo ka na, magbihis ka na at umalis ka na. Inaamin itong si Warren na may nangyari sa kanila ni Aloha sa unang pagkakataon at kagabi lamang iyon. Umalis na si Aloha sa mansyon at umuwi na ito sa bahay. Samantalang, nagpaalam itong si Maxine sa kanyang mga magulang dahil babalik ito ng mansyon. Nay, Tay, alis na po ako. Sige anak, basta lagi kang mag-ingat ha. Ilang oras lamang ang lumipas ay nakarating na ito sa mansyon. Manang Vivian, kumusta po kayo? Maxine, mabuti naman at bumalik ka na rito. Ilang araw lang ay namiss ka na namin. O nga Manang Vivian, ako rin. Siya nga pala Manang Vivian. Nasaan pa Sir Warren? Nakuwi ha. Pumasok na sa opisina. Ngunit pinapasabi niya kapag dumating ka raw ay bukas ka lang daw pumasok sa trabaho. Samantalang sa bahay ni Aloha, ilang araw nang palaging masama ang kanyang pakiramdam at lagi itong naduduwal. Kaya naman ay naisipan niyang magpa-check up at laking gulat niya sa kanyang nalaman. Congrats Miss Aloha, you're 3 weeks pregnant. Ano Dok? Yes, buntis ka iha. Parang gumuho ang mundo ni Aloha dahil hindi pa siya handa na maging isang ina. Hindi matanggap ni Aloha ang kanyang pagdadalang tao. Una pa lang, naisip nitong si Aloha kung sino talaga ang nakabuntis sa kanya. Walang iba kundi si Sean, ang boyfriend niya. Nakipaghiwalay ito sa kanya
at piniguradong kapag pinagtapat niya ang totoo sa kanya, marahil ay hindi ito matatanggap ng nobyo. Kaya naman isang desisyon ang kanyang nagawa. Ipapaako niya ito kay Warren, ang magiging anak niya. Mula sa pagbabakasyon nitong si Maxine, labis ang papasalamat ni Warren dahil bumalik na ito. Hindi may iwasan sa kanyang muka ang sobrang saya dahil sa pagbabalik ni Maxine sa mansyon. Ngunit isang umaga, maagang nagtungo itong si Aloha sa mansyon. Aloha, kaya aga-aga pa lang, sino bang kailangan mo? Tanong naman ni Manang Vivian sa kanya. Manang Vivian, kailangan kong makausap si Warren. Aloha, tulog pa si senyorito. Kung ganun ay maghintay ako sa kanya. Iha, gaano ba kalaga ang pakay mo sa kanya? Basta Manang, maghintay ako sa kanya, okay? Maya-maya lamang ay nagising na itong sina Warren at Maxine. Good morning Manang Vivian. Good morning Maxine. Good morning din sa iyo Sir Warren. Manang Vivian, parang may tao yata sa labas ng mansyon. Saad naman ni Warren sa kanya. O nga pala iho, nasa labas nga pala si Aloha at gusto niyang makausap ka. Tungkol saan daw Manang Vivian? Hindi ko po alam iho. Basta, kausapin mo na lang si mamaya. Papasok na sa trabaho sina Maxine at Warren habang nasakay ng kanilang kotse. Pagbukas ng gate ay nakita nila si Aloha na nakaupo sa gilid. Warren, kailangan natin mag-usap ngayon na. Ano naman mag-usapan natin Aloha? Warren, buntis ako. Ilang linggo na ang nakaraan matapos may nangyari sa atin. Ano? Aloha, pwede ba? Tigilan mo na ito. Hindi ka na nakatuwa. Labis naman ang gulat ni Maxine sa kanyang narinig mula kay Aloha. Maya-maya lamang ay biglang natumba itong si Aloha. Lumabas si Warren at agad niyang ipinasok sa kotse at hinatid sa ospital. Dok, ano nangyari sa kanya? Mr. Warren, alam niyo ba na 3 weeks pregnant na siya? Marahil ay nahimatay siya dahil sa stress. Alam mo, bilang isang buntis ay dapat iwasan ang anumang bagay na magpapa-stress sa iyong asawa. Dok, hindi ko siya asawa. Ganun ba? Okay Mr. Warren, asawa mo man o hindi, kailangan hindi siya may stress. Kahit ganun ay nag-alala pa rin itong si Warren para kay Aloha dahil wala naman itong mga magulang dahil nasa ibang bansa ang mga ito. Sekretary Maxine, mauna ka na sa office. Sige po Sir Warren. Habang nakasakay ito si Maxine sa kotse patungong opisina, hindi maiwasan na maisip ni Maxine na may nangyari sa kanyang amo at si Aloha noong panahon na wala siya. Nalungkot ito na may paghihinayang. Hindi ako maaaring mapiktuhan. Trabaho ang sadya ko rito. Hindi ko ano pa. Saad naman niya sa kanyang isip. Samantalang nagising itong si Aloha. Pwede ba tayo mag-usap Aloha? Warren, kung tungkol dito sa pagbubuntis ko, ang pag-usapan natin ay nasa iyo kung maniwala ka o hindi. Basta ang sinasabi ko lamang sa iyo ang totoo. Aloha, napaka-imposible naman na ako ang ama na dinadala mo ngayon. Ilang linggo pa lamang ang nakaraan matapos ang mangyari sa atin. At ikaw nga ang may pakana noon. Tapos ngayon sasabihin mo na ako ang ama? Warren, kung ayaw mong maniwala ay hindi kita pipilitin. Bigla tuloy na konsensya itong si Warren sa kanyang mga nasabi. Anyway Aloha, for the meantime, sa mansyon ka muna tumira. Halos hindi may pinta ang mukha ni Aloha dahil sa saya. Salamat Warren. Aloha, pero ito ang tatandaan mo. Tatanggapin ko ang bata bilang anak ko kapag napatunayan sa DNA test na anak ko talaga siya. Maliwanag ba? Pero kung hindi ko si anak, pagpasensya mo na, hindi ko siya matatanggap. Muling bumalik sa hospital si Mang Armando mula sa paghatid kay Maxine para sunduin ang boss. Mang Armando, ihatid mo natin si Aloha sa mansyon bago tayo dumiretso sa opisina. Sigurado ka ba iho? Kay Aloha? Hindi ko alam Mang Armando, pero isa lamang ang tinitiyak ko, kapag nanganak na siya ay ipapa-DNA test ko ang bata. Manang Vivian, ikaw na muna ang bahala kay Aloha. Papasok muna ako sa trabaho. Muling nahalata ni Manang Vivian ang hindi may pintang mukha ng senyorito. Sige iho, ako nang bahala sa kanya. Pagdating sa opisina, binati siya ng mga empleyado at nakita niyang abala si Maxine sa pag-ayos ng mga papers dahil isang linggo din itong wala. Pero nakita niya sa mukha ni Maxine na malungkot ito. Secretary Maxine, are you alright? Yes sir, I'm fine. Okay, back to work. Hindi alam ni Warren ang kanyang gagawin sa mga oras na iyon. Ang naramdaman ba niya para kay Maxine o ang mag-inang naghintay sa kanya sa mansyon? Samantalang sa mansyon naman maghapong nakahiga itong si Aloha. Manang Vivian, ano bang may patutulong ko sa inyo? Naku wag na iha, baka mamaya ay ano pang mangyayari sa iyo at sisihin pa ako ni Warren. Matapos ang maghapong trabaho sa opisina ay sabay ulit sila sa kotse.
Tahimik lamang sila at nakiramdam sa bawat isa. Maya-maya lamang ay nagsalita na itong si Maxine. Sir Warren, okay lang po ba sa inyo na lipat na lang ako sa ibang apartment, yung malapit lang sa opisina? Bakit Maxine? Nahirapan ka ba tumira sa bahay? Hindi naman sa ganun Sir Warren. Gusto ko lamang sana po mapag-isa. Pero Maxine, please sir, respect my decision. Pagdating sa mansyon, nagulat itong si Maxine dahil nasa harap niya ang dating nobya at buntis na si Aloha. Tahimik lamang itong pumasok sa kanyang kwarto. Honey, mabuti naman at nakauwi ka na. Pwede ba Aloha? Huwag mo na akong tawaging honey dahil wala na tayo. Hindi na may balik pa ang nakaraan. Bakit Warren? Sino ba ang pinalit mo sa akin? Wala ka na roon Aloha. Samantalang sa kwarto naman itong si Maxine, tinawagan niya ang katrabaho sa kumpanya tungkol sa apartment na maaring gamitin niya. Mabuti na lamang at bakante pa raw ito. Hindi na nagatubili itong si Maxine at niligpit na ang mga gamit nito para kinabukasan ay lilipat na siya. Manang Vivian, siya nga pala, lilipat na ako sa apartment. Iha, bakit naman? Dahil ba kay Aloha? Hindi naman sa ganun Manang Vivian, gusto ko lang kasi mapag-isa. Ikaw Iha, basta kahit anong oras pwede kang bumalik dito. Sa gabi ding iyon, magkasabay ang lahat sa hapunan. Napagitnaan itong si Warren sa dalawang babae, ngunit tahimik lamang si Maxine habang kumakain. Matapos nilang kumain ay nagtungo na ito sa kanyang kwarto. Tinawagan niya ang kanyang mga magulang para ipaalam sa kanila na lilipat na siya sa apartment. Samantalang kausap naman ni Warren itong si Aloha. Aloha, sa guest room ka ulit natutulog ngayon, pero ito ang tatandaan mo. Huwag mo nang subukan pang pumasok sa kwarto ko. At isa pa, tandaan mo ito, wala nang tayo. Maagang umalis si Maxine. Nagpahatid ito kay Mang Armando sa bagong matutuluyan niya. Mang Armando, salamat sa paghatid mo sa akin. Iha, okay ka lang ba dito na mag-isa? Opo naman Mang Armando. Mas pabor sa akin dito dahil medyo malapit lang sa opisina. Basta Iha, kapag may kailangan ka ay tawagan mo lang kami sa mansyon. Pinigilan siya ni Warren, ngunit buo na ang kanya naging desisyon. Ilang linggo, buwan ang nakalipas. Maayos naman ang lagay ni Maxine sa bago niyang tinitirhan. Mas naging pabor pa nga ito sa kanya dahil malapit lang ito. Ngunit sa kabuuan sa kanya ay hindi pa rin maitatanggi na may something pa rin siyang naramdaman para sa boss niya. Subalit hanggang doon lamang yon. Isang hapon, palabas na ang dalaga sa opisina. Sekretary Maxine, ihatid na kita sa apartment mo. Sir Warren, wag na po. Walking distance lang naman po ito. Ang mabuti pa Sir Warren ay umuwi na po kayo dahil nagantay sa inyo doon si Aloha. Wala nang nagawa pa si Warren sa naging desisyon ng dalaga. Wala siyang lakas ng loob para ipagtapat sa dalaga ang kanyang nararamdaman dahil sumagi rin sa kanyang isipan kung sakaling ipagtapat niya ito ay baka siya pa ang dahilan para umiwas ito sa kanya. Gaya ng dati kapag nagkaroon ito ng problema pagdating sa pag-ibig, sumasaglit ito sa bar para uminom. Mang Armando, samahan niyo muna ako. Sir, ano ba naging problema? Hindi ba? Maayos naman ang takbo ng kumpanya? Mang Armando, ano bang dapat kong gawin? Mahal ko si Maxine pero hindi ko kayang sabihin sa kanya at ipagtapat sa kanya ang totoong naramdaman ko. Iho, alam mo, matagal ko nang napapansin na may gusto ka sa sekretary mo. Sabi mo sa kanya totoo. Bago pa mahuli ang lahat, tanggapin mo kung ano man ang kanyang naging desisyon. Ang mahalaga ay nasabi mo sa kanya ang tunay mong nadama. Ilang oras lamang, lumabas na ito mula sa bar. Mang Armando, samahan mo muna ako sa apartment ni Maxine at pagkatapos ay umuwi ka na. Pero huwag kang mag-alala dahil walang mangyayari sa amin. Gusto ko lang ipagtapat sa kanyang totoo. Nang oras na iyon, kumatok itong si Warren sa pinto ng apartment. Laking gulat ng dalaga sa kanyang nakita. Sir Warren, anong ginagawa mo rito? Maxine, pwede ba tayong mag-usap? Kahit saglit lang. Alam mo, ngayon lang ako naglakas ng loob na sabihin sa iyo ang naramdaman ko. Anong ibig mong sabihin Sir Warren? Noon pa man, nung unang araw sa pagpasok mo ay may kaibang naramdaman ako sa iyo. Sir Warren, oo Maxine, tama ang narinig mo. Gusto kita. Hindi ako mapalagay kapag hindi kita nakita. Pero sir, may responsibilidad na po kayo sa sinapupunan ni Aloha. Maxine, nakasigurado ako na hindi sa akin yun. Pakala lamang niya ang lahat, kaya gusto kong patunayan sa iyo lahat. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataon Maxine. Sir Warren, oo, inaamin ko naman na gusto kita. Pero
Sa totoo lamang ay gusto kong wala akong hati sa pag-ibig, yung buo. Kaya nga Maxine, papatunayan ko sa'yo iyan. Maya-maya lamang ay natulog na itong si Warren sa kanyang kinaupuan. Sir, gumising po kayo. Lumabas ito ng pinto para tingnan kung naroon pa si Mang Armando, ngunit wala na ito. Kaya naman ay wala na itong magagawa kundi kumuta na lamang ang binata. Pagising sa umaga, akala niya ay panaginip lamang ito, ngunit ang totoo pala ay nasa apartment siya ng dalaga. Tinawagan niya si Mang Armando para sunduin ito. Good morning Maxine, pasensya ka na kagabi kung nakabala ko sa'yo. Nako sir, huwag mo naintindihin iyon. Pasensya ka na pala kung ano man ang pinasasabi ko sa'yo kagabi. Lumipas ang mga buwan, dumating na ang araw na manganak na itong si Aluha. Kaya naman, isang ambulansya ang nagtungo sa mansyon para kunin siya. Isang batang babae ang kanyang isinilang. Isang maganda at malusog na bata ito. Simula nang makita ni Aluha ang bata, ay nabuhayan ito ng loob. Alam kasi niya na malalaman at malalaman din ni Warren ang katotohanan. Congrats Aluha, it's a girl. Alam mo Warren, noong nalaman ko na buntis ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Naghiwalay kami ni Sean at ilang araw lamang ay may nangyari sa atin. Alam kong hindi ako matatanggap ni Sean. Aluha, hindi ba sinabi ko na sa'yo noon kapag napatunayan ko na hindi ako ang ama? Hindi ko siya matatanggap. I'm sorry Warren. Oo, naghiwalay kayo, pero pinaalam mo ba sa kanya na buntis ka? Malay natin, matatanggap niya ang bata. Aluha, kailangan mo sabihin sa kanya. Kailangan mo siyang kausapin. Responsibilidad niya ang batang iyan. Hindi natuloy ang DNA test ng bata dahil inamin na nitong si Aluha ang katotohanan. Labis ang sayang naramdaman nitong si Warren, parang nabunutan siya ng tinik. Magkakaroon na siya ng kumpiyansa sa sarili na sasagutin na ito ni Maxine. Nakalabas na itong si Aluha sa ospital, pero bago ito tumungo sa kanyang kondo ay tumawag ito sa kanyang mga magulang at pinaalam sa kanila ang nangyari. Excited na si Warren na ipaalam kay Maxine ang magandang balita na ito. Kaya naman ay napagpasyahan niyang pumunta sa kanyang apartment. Kasalukuyan siyang nagmamaneho ng sasakyan patungo roon. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon ay hindi niya napansin ang kasalubong na sasakyan at namunggo siya rito. Dinala si Warren sa ospital dahil malubha ang sugat nitong natamo. Mabuti na lamang at may nagmamagandang loob sa kanya. Mabilis na napag-alaman ni Maxine ang nangyari kay Warren. Kaya naman ay dali-dali itong nagtungo sa ospital. Dok, kumusta naman po si Warren? Naku iha, medyo nanganganib ang kanyang buhay dahil sa tama na aksidenteng iyon. Noong oras na iyon ay wala pa ring malay si Warren habang pinagmamasdan ito ni Maxine. Warren, gumising ka. Akala ko ba ay mahal mo ako pero bakit ngayon ay gusto mo na akong iwan? Naramdaman nitong si Maxine ang pintig ng pulso nitong binata, ngunit wala pa rin itong malay. Dumating na sina Mang Armando at Manang Vivian para makita ang kalagayan ng boss nila. Iho, hindi ba sabi ko sa'yo na ako na ang magmamaneho? Ngunit nagpupumilit ka pa rin. Masakit ito para sa lahat, lalo na kay Maxine, ang sinapit ng lalaking gusto niyang sagutin. Maya-maya lamang ay gumalaw na ang mga daliri nito. Iha, si Senyorito. Hindi ako makahinga Maxine, sa yakap mo. Sir Warren, mabuti at nagising ka na. Maxine, tama bang narinig ng aking mga tenga? Oo Sir Warren, oo, sinasagot na kita. Mahal na mahal kita Warren. Ayaw kong mawala ka sa buhay ko. Labis ang saya ng binata na halos hindi niya ito ma-explain. I love you Maxine. I love you too Warren. Samantalang sa buhay naman ni Aluha, tanggap naman ni Sean ang bata, ngunit ang magkabalikan sila ay wala ng tsansa. Susuportahan na lamang niya ito hanggang paglaki. Ngunit sa pag-alala ng mga magulang ni Aluha, kinuha nila ang mag-ina at dinala sa ibang bansa. Samantalang dumalaw muli si Maxine sa kanyang mga magulang upang ipakilala sa kanila ang kanyang minamahal na lalaking umibig sa kanya. Ikinatuwa naman ng mga magulang ang panibagong yugto sa buhay ng kanilang nag-iisang anak. Lumipas ng ilang buwan, naganap na ang kasalang Maxine at Warren. Isang masaya, maligayang pagsasama ang kanilang natamasa. Bagamat magkaiba man ang estado ng buhay at hindi maiwasan na may hadlang sa inyong pag-ibigan, hindi pa rin mapipigilan basta't tunay ang inyong pagmamahalan. Hanggang dito na lamang mga kaibigan. Labis po akong nagpapasalamat sa walang humpay ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat.
samang sulok kayo ng mundo, lagi po tayong mag-iingat.